Ladies and gentlemen, ang ating pag-usapan sa ngayon ay kwentong baha na may bendalo. Ayaw na ni Erwin Tolpo mag-investigate sa flood control. So useless ang tinatawag na Blue Ribbon Committee. Gawin na lang natin yan, Black Ribbon. Matindi talaga to si Erwin Tolpo. So ngayon, habang nagbablog ako, nais ko lang banggitin na ulitin ko lang po. Tumaas na naman ang survey ni Sara. So, mataas ang trust rating ni Sara, 28 as against 18 kay Bongbong Marcos. Negative 27 ang overall rating niya. So, Al, may tanong ako sa iyo. May tanong ako sa iyo. Paano mangyari na kinasuhan ng betrayal of public trust si Sara tapos survey sa trust rating taas? Lalo pa mga baha ngayon, dagdag baha. Hindi niya yun sa kaso. Walang investigasyon. Matatapos ng administrasyon na ito, walang makukulong na tamang totoong tao. Ang kinukulong niya, si Bong Revilla, na kulang-kulang ebidensya. Si Marcolita, hindi naman makukulong yan dahil ang lakas naman ng dating niya, malakas, wala namang krimen siya ginagawa niya. Si Jingo Estrada, wala namang pruweba na nag-request siya na mag-insert ng pondo. Nako naman. Andiyan naman kayo, abuso kayo ng abuso. Ang ugali po ninyo, kasi kayo ang sa poder, ang ugali ninyo ay what are we in power for? Sa Tagalog ba, ano ba tayo dito kung tayo may kapangyarihan? Hala, ubusin nyo na kung gusto nyo. Ako kumakain ng dilis kasi ako'y didilis. Didilis ako. Sarap ng dilis. Alam mo, naalala ko yung aking nanay na namatay noong June 21, 2023. Alam mo, Al, mas maliit pa ako, grade 1 pa lang ako. Wala pa akong grade 1. Sabi niya sa akin, kumain ka araw-araw ng 14 heads of dilis. It is equivalent to 1 egg. Ako naman, ang ginagawa ko ng araw, siguro naging matalino ako. Hindi, 48 pero tinanggal ko na tinapong ko katawan, heads lang kinakain ko. Kaya siguro naging matalino ako kasi 14 na heads ng dilis. So, ito ngayon, pero bago tayo magtatalakay niyan, patutugin muna natin ang musika ng ating channel sa pagsusuporta kay Sara Duterte. Yung mga utak bindalo yan, hindi dilis utak yan. Utak Pandaga Pigbiya. Alam mo yung Pandaga Pigbiya langga? Al, alam mo utak Pandaga Pigbiya? The smallest fish in the world. Ganun si Tolpo. Bendalo. The smallest fish in the world. Basa ang Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. So, ito naman, bumangon akong basa. Isang kanta ng bayan. Yung paborito ng aking apo na si Wiz. Kakantayin, todo kausing tirador. Sasayaw pa yan. So, ito yon. Itiradorin natin si Erwin Tolpo.
Tsaka yung mga kumakaso kay Sara Duterte. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nagtatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Yes! Clap, clap, clap. Ito naman tayo ngayon. Ating banggain ang mga kurap sa Sultan Kudarat. Sino bang kurap sa Sultan Kudarat? Ito po si Horacio Toto Swansing. Siya po yung congressman ng nakaraang 3 termino sa Sultan Kudarat sa Libak, sa Kalamansig, sa Palimbang. Akalain mo sa loob ng 3 taon, halos 1 bilyon ang kanyang flood control project. Tapos, noong isang araw, umulan ng tudo dito sa Libak, sa Kalamansig, at saka sa Palimbang, aba, parang dagat. Grabe naman, pati mga bahay inaanod. Anong klase niyan? So, ngayon, para ipakita ko, bago ko ipakita yung mga baha, ipakita ko po muna
ang listahan ng mga proyekto ni Toto Swansing. Alam mo, ay, Toto, di nang mga kwarta, ginapiko, ginapala. Toto Swansing. Pero sikat pa ito si Toto Swansing, Al. Bakit? Ang anak niya na ngayon ang congresswoman. Ang isang anak niya. Tapos, ang isang anak niya ay congresswoman din ng Nueva Ecija. Grabe. 2 anak, congresswoman. Grabe. Ito po ang kanya mga proyekto. May proyekto na, nagnakaw pa sa Nueva Ecija, nakaw pa siya sa Sultan Kudarat. Grabe naman itong tao ito. Siniswerte. So, ito po, share screen natin ang kanyang mga proyekto. Itong proyekto niya, kadami-dami, 1 bilyon na halos lahat. Itong proyekto niya sa Kalamansig, bayan ng Kalamansig, kung saan mga pamilya ko dyan, ng mga katalo niya nandyan. Yan ang total, total mga proyekto. Paborito niya na kontraktor, ano mo sino? CS Construction and Auto Supply. Sino to si CS Construction Supply? Si Congressman Swansing, CS? Congressman Swansing, Construction and Supply. Grabe. CS, Construction Supply. Tapos, paborito na rin, Mast Enterprises. Ano yung Mast? Ang ST, Swansing Toto. Nakumpod siya. Tapos, may kasosyo siya si Albanor. Tapos, isa Mast. Lagi na Albanor, Mast. CS. Tapos, AMP 723. Construction. Grabe mga kumikita ka dyan ng gusto, Tapos si Coffee Joke, Ramel Puentes, ano ba itong inyong congressman? Taga-Libak dyan. Si Wawi Noble, classmate ko sa PLM, nasaan ka na ngayon? Nasa ibang bansa. Yung congressman nyo dito, walang ginagawa kundi kumakain lamang. Kumakain ng pera. Baklase ito, kumakain ng pera. Kaya ang mangyari nito, don't judge the man. Don't judge the book by its cover. Judge the man by his projects. By what he eats. Putsang ina talaga si Toto Swansing talaga. Ang tawag sa Ilonggo niyan, sungak-sungak. Grabe. Sungak-sungak ka, Toto Swansing? Toto Swansing, mas magaling pa. Ito pa ibang project mo. Ano po, na talaga, Si Toto Swansing po ay pamangking buo di Kanyan ni Miriam Defensor Santiago. Nakakahiya ka. Siguro, pag nalaman ni Miriam yan, ang katawan niyo umiikot sa libingan. Putsang ina. Si Toto Swansing walang project, pero si Toto Swansing maraming project. Ano ba ito? Yan na naman, ibang project niya, 1 billion po lahat ng total niya sa Palimbang, sa Kalamansig, sa Libak. Ay mga taga-Palimbang na mga Maguindanao at saka Maranao, magreklamo na kayo. Tawagan niyo ako. Grabe naman ito. Huwag niyo na iboto yan. Mga Swansing. Pero mo, Swansing na kapatid na babae andun sa Nueva Ecija, congresswoman. Ang isang kapatid nandito sa pumalit kay Horacio Swansing sa Libak. Grabe. Alam mo ang history ni Swansing? Dati siyang sa customs, kaya kumita sa smuggling yan. Smuggler talaga yan. Kakampi niya dyan yung husband ni Miriam Santiago na si Jun Santiago. Anak ng weteng. So ngayon, paano na lang gagawin natin ito? Wala na tayong pamamaraan. Paano naman, nagdadasal ako sa Panginoon na dapat nalunod na lang ito sa baha itong mga kontraktor na to, yung mga kontraktor. CS Construction, itong iba na hindi ko pinakita, CS Construction din ang mga kontraktor. Ito, makita nyo po yun kung paano.
Ito naman, habang nangyayari yan, ay hinalagaan sila ni BBM. Hindi sila kinakasuhan. O, kaya ngayon, ito naman, pakita natin ang trust rating ni Sara. Ang layo, 28% trust rating. Ang kay BBM, 18. Ang layo. So, kung mataas ang trust kay Sara, bakit nyo kakasuhan siya sa impeachment na betrayal of public trust? Anong logic dun? So, ibig sabihin po, kayo ay mga kopal talaga. So, anyway, pag-usapan natin yung iba. Ito po, pero bago muna tayo tumuloy, nais ko muna ipakita, imbitahan kayo sa aming lalawigan. Sa lalawigan po namin ngayon, mayroon kaming festival na tinatawag. Tinalak Festival. Kaya namasyal ako kanina sa Tinalak Festival, pinasyalan ko ang lahat ng booth ng lahat ng bayan ng South Cotabato. Ito, iba, bukas pasyalan kong iba. Yung iba, ito na lang muna na pasyal ko kanina. Hindi ko lang i-play ang music kasi baka copyright strike ako. Yan po, ang booth ng bayan ng Lake Cebu. Ang ganda puro kawayan. Ayan. Ginagawa pa lang yan. Kasi umpisa pa lang kanina. Pero ang galing, galing pagkagawa. Lake Cebu. The town of Seven Falls. May 7 po kasi may resort sila dyan na 7 waterfalls. Masarap paliguan. Yan ang Lake Cebu. Nakita niyo Lake Cebu? O, sunod po, ipakita ko naman sa inyo ang isa pa, Tibuli. Yan. Ang Tibuli naman ay ito. Pero kinunan ko kanina ang Dreamweavers, Mukhang mali. Ito naman ang Tibuli. Tanggalin ko ng music. Yan. Sa Tibuli, ang galing ng booth ng Tibuli, So anyway, let's now proceed with our exposés. So ang expose natin ngayon, ang 1 bilyong control project sa Libak, sa Palimbang, at saka sa Kalamansig ay nawawala. Inanod na ng baha. So, ito na ngayon. Tingnan natin ang mga resulta ng baha. Grabe. Ang tawag ko sa gobyerno ni BBM, government of flood, Gobyernong baha. Ayan, titingnan natin. Ito po, balita ito. Ang bahay lumalangoy. Amin daw. Grabe. What? Their house swimming away. Okay. Tapos, may iba pa. Ito. Wala tayong magagawa ito sa bansa natin. Bansa ng mga walang dakila. Ito naman. Okay. Ito pa iba. Mercury drug naman to. Ito, Metro Manila naman to ba?
Sabay-sabay, baha sa Metro Manila sa kakan, doon eh. Ito. Mas matangkat naman ito. Ayan. Mastan mo, BBM ang ginawa mo. Ah. Mastan mo, ginawa mo, BBM. Okay. Ito pa. Grabe si BBM, nakatago sa Malacanang. Ayan. Wala lang sounds, ha? The falling leaves. Yan, oh, grabe ang tubig. Grabe, nakita niyo yung tubig, ha? Wala talaga sound, wala talaga sound. Okay, ito pa. Saan naman ito? Kaya Erwin Tolpo, dapat mag-imbestiga ka na. Ito para niya. Ito naman sa Palimbang. Mga pagari, pakat ko sa Palimbang, oh. Nadag. Lord, grabe Lord, tabang in town. Grabe ang diri sa mga sa sitio Kabisulon. Grabe ang baha naay mahawi sa bukid. Kahit ubusin pa natin yung buong budget ng munisipyo, hindi natin kakayanin yan. And of course, yeah, we need the national government to really intervene in this situation. Sinasalanta na naman tayo ng malakas na bagyo sa gitna yan ng hindi pa rin tapos na flood control scandal at impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ang kalamidad na dala ni Inday ang tinututukan ngayon sa bansa pero nandyan pa rin ang mga bagyo sa politika. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Death toll sa bagyong Inday pumalo na sa 17. Daang libong katao apektado. Panukalang 2027 national budget aprobado na ng gabinete ni PBBM. Magkano kaya? Deciding officer yarn, Senador Amy Marcos may patama kay Senate President Win Gatchalian. Wag daw lecturan, Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol. Hinirita ni Senator Judge Panfilo Lacson. At Goblin in Manila, South Korean actor Gong Yoo ibisita sa bansa para sa fan meeting tour.
baha hindi bababa sa Doble dagok ang kinahaharap ng mga residente ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ilang barangay ang lubog sa baha dulot ng bagyong Inday habang di pa rin sila nakakabangon mula sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang buwan. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Halos hindi na madaanan ang kalsadang ito sa Barangay Tanuman sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nakahambalang kasi ang mga nabuwal na puno at ibang debris na inalod ng rumaragas ang baha. Hindi bababa sa 4 na mga bahay ang nasira sa barangay na ito dahil sa lakas at laki ng tubig baha mula sa ilog. 9 na katao naman ang pinangangambahang nalunod at pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Ang malakas sa pagulan sa bayan ng Jose Abad Santos ay dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Yes, in Barangay Tanuman, meron tayong missing na 7 persons no, na natangay yung kanilang bahay at pati sila na natangay din ng malakas na pagbaha kagabi. Yes, missing, patuloy pa rin mga paghahanap sa kanila. Medyo mahirap lang yung weather condition dahil umuulan pa rin hanggang ngayon. Lahat ng 26 na barangay sa Jose Abad Santos ang lubog sa baha. Halos kalahati naman dito ay mas matindi ang tinamong pinsala. Gaya dito sa Sitio Balantakon, Barangay Calbay, kung saan pinasok ng tubig baha ang mga kabahayan sa tabing ilog. Halos walang naisalba ang mga apektadong pamilya. Dobleng dagok ito sa mga residente na hindi pa tuluyang nakakabangon sa pinsala na dulot ng 7.8 magnitude earthquake noong nakaraang buwan. Humigit 2,600 na mga bahay ang totally damaged sa lindol, habang umabot naman sa humigit 4,500 na mga pamilya ang nagsilikas. At dahil sa pananalasa ng habagat, nadagdagan pa ngayon ang bilang ng mga evacuees sa Jose Abad Santos. Kaya humingi na ng tulong ang LGU sa national government. Kahit ubusin pa natin yung buong budget ng munisipyo, hindi natin kakayanin yan. And of course, we need the national government to really intervene in this situation. Isa sa mga long-term program ng munisipyo ay ang pagtatayo ng mga relocation area para sa mga pamilyang nagsilikas. Hindi na kasi silang papayagang bumalik pa sa kanilang dating tahanan dahil sa banta ng lindol at pagbaha. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Nagmistulang ilog din ang ilang bahagi ng Davao matapos ang matinding pagbaha, dala ng bagyong Inday at habagat. Yan ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro ng Abante. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng bagyong Inday na nagpalakas sa habagat, kita ang pagragasa ng baha sa mistulang dagat sa Sitio Ambal, Barangay Aratok, Buldon sa Maguindanao del Norte. Lord, grabe Lord, tabang in town. Bakas ang takot at pangamba ng ilang mga residente sa Sitio Capisulo ng Barangay Calbay sa Davao Occidental sa pagtaas ng tubig nitong Biyernes ng gabi. Ayon sa kanila, basa na pati mga gamit nila at wala silang masilungan, kaya humingi sila ng tulong na pinadaan sa social media. Tuloy din ang rescue operation sa Barangay Tanuman matapos may ulat ang pagkawala ng 9 na taong gulang na bata dahil sa pagbaha. Patuloy rin ang clearing operation sa mga apektadong kalsada. Nagmistulang ilog naman ang ilang bahagi ng Davao City, particular sa Tibungco at Arcastillo. Ang ilang mga bata sinamantala at naligo sa baha. Stranded ang ilang mga biyahero dahil hindi naman madaanan ang kalsada papuntang Barangay Tanuman, San Jose at Abad Santos. Para sa Agenda Weekend, Edith Isidro, Abante, Davao. Binaha ang ilang lugar sa Romblon dahil sa habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Sa bayan ng Alcantara, abot hanggang tuhod ang baha, kaya binuhat at inaakyat ng mga residente ang kanilang mga motorsiklo. Nagmistulang ilog din ng isang palayan sa Barangay Giob at Madalag, dahilan para ilikas ang kanilang mga alagang baboy. Nakaranas din ng pagbaha sa Barangay Poblasyon, Alcantara, Romblon, habang gutter deep naman ang baha sa Poblasyon, Looc, Romblon. Hindi rin nadadaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang Barangay Claro and Recto Bridge sa kahabaan ng Recto Odyongan Road dahil pa rin sa pagbaha. Isinailalim na sa heightened alert ang lalawigan ng Cebu dahil sa banta ng ashfall mula sa Bulkang Kanlaon at epekto ng habagat.
Sa kabila ng pagbuti ng air quality matapos mag-alboroto ang bulkan nitong Huwebes, pinag-iingat ng LGU ang mga residente at pinapaalalahanan na magsuot ng face mask. Kasabay nito, nagdala din ng malakas na pag-ulan ang habagat sa Cebu. Nakahanda naman ang mga food pack sakaling kailanganing lumikas ng mga residente sa apektadong lugar. So anyway, what is the sum of it all ay matindi po ang baha. Ito naman isa. Walang ginawa yung gobyerno natin. Punyeta itong mga gobyerno natin. Meron kang senador, Bendalo naman. Ayan. So what is this? How can we move on from that? Titingnan natin ang iba pa. Ito naman, oh. Yan. Nampak mga ito, ang bahay, ilag ito. Ito pa. Ano, Bendalo? Umpisahan mo na. Ito pa. Courtesy of Coast Guard. Hindi oro naman ito. Dito ako. Mag-picture ako. Saan naman ito? Ganito yung sitwasyon. Yan. Tingnan natin itong agenda. Of relentless rainfall brought by the southwest monsoon, further intensified by Typhoon Inday. Flood waters surged across Barangay Aratok in Buldon, Maguindanao del Norte, turning communities into a vast expanse of water as residents dealt with the rising flood. In Davao City, areas including Tibungco and R. Castillo were submerged, while several roads transformed into fast-flowing river-like pathways. Meanwhile, search and rescue operations continue in Davao Occidental after 9 people were reported missing due to flooding triggered by the southwest monsoon. Authorities are conducting situational assessments and clearing operations in affected areas while continuing to monitor flood conditions and intensify efforts to locate the missing individuals. Yan. So, tingnan natin yung sinabi ni Kwan, ni Dison, na mayabang na Dison, na tauhan ni Marcos. Mukhang pera sa Mukhang pera. kaya ang pakiramdam habang kayo'y nataw sa DPWH na mukhang pera, saan ang konsensya? Ano kaya ang pakiramdam? Okay, so yan na po ang ating naipresenta na baha
So ngayon, bahala na si Bendalo dito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik sa ating mga palabas sa ngayon, mga palatuntunan natin na wala tayong ibang hangarin kundi may dala sa ating mga mamayan ang mga pangyayari na dapat bigyan ng atensyon. Kagaya itong baha. Wala naman pala kwentang ebidensya nyo sa impeachment. Bakit pa ka nag-impeachment? Hindi, tapusin na itong baha. Bakit ayaw nyo maggawa ng hearing sa flood control, Mr. Bendalo? Okay, magandang gabi po sa lahat at sana ay magkaroon kayo sa magandang Sabado. At iniimbita ko kayo lahat, pumunta po kayo sa lalawigan namin sa Coronadal City. At ngayon po masayang-masaya yung fiesta namin na tinatawag namin na Tinalak. Oh, may nilabas ko na, Tinalak, 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 Tinalak! Maraming salamat po sa inyong lahat. Magtawag na lang ako. Si Jorim, Duterte forever. Neso Larbal, buti pa sa Davao City. So Roadrunner, Cesa, Domingo Baramida, Maray na Bangki, Perforio Serrano, good evening, Errol Sonia Toto. Ito pakita, ibahagi ko lang sa inyo. Kasi didilis na ko ngayon. Kakain ako dilis yan, dilis. Sarap. Neso Larbal. So, paki-like, paki-subscribe, paki-forward sa inyong mga kaibigan.